Kamusta kayong lahat? Ngayon, nandito ako para mapagbahagi ang mga mahalagang mga tip tungkol sa tamang pagpapamahala ng basura at pag-recycle sa lungsod ng Logan. Siguraduhin nating lahat na ginagawa natin ang ating bahagi upang mapapanatili ang ating lungsod na malinis at luntian. Sa ating mga tahanan, mayroon tayong 3 uri na basurahan. Ang recycling bin ay may dilaw na takip. Ang general waste bin ay may pulang takip. At ang garden waste bin ay may berdeng takip. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa tamang pagtatapon ng basura at pag-recover ng mga magpapakunan para sa ating lungsod. At may kanya-kanyang tinatanggap na uri ng basura. Ang dilaw na takip ng recycling bin ay para lamang sa mga recyclables. Ilagay ang mga material tulad ng karton, papel, mga plastic na matigas, mga lata ng aluminium at bakal, at mga bote at garapon ng salamin sa basurang ito. Tandaan, huwag ibalot ang inyong mga recyclable. Ilagay ito ng maluwag sa loob ng basurahan. Hindi mo na kailangang tagalin ang mga takip ng mga lalagyan. Gayunpaman, tiyakin na huwag ilagay ang mga baterya, malalambot na plastic, mga tasang kape, o basag na salamin sa basurahang ito. Susunod, ang berdeng takip ng garden waste bin ay para lamang sa mga basura mula sa hardin tulad ng mga bulaklak, dahon, damo, at mga damo. Ang mga material na ito ay ginagawang mahalagang compost na maaaring gamitin sa mga parke at hardin ng komunidad. Huwag maglagay ng malalaking kahoy sa basurang ito. Hindi dapat masyadong mabigat ang laman ng basurahan at dapat nakasara ang takip. Huwag rin gamitin ang basurang ito para sa karaniwang basura, mga recyclable, o mga mapanganib na bahay dahil ito ay maaaring madulot ng kontaminasyon sa compost ng komunidad. Panghuling, ang pulang takip ng general waste bin ay para lamang sa mga karaniwang basura tulad ng mga ceramics, diapers, plastic na bag, at mga karaniwang basurang pangbahay. Huwag ilagay ang mga mapanganganib na bagay tulad ng mga baterya, materyales sa pangtatayo, mga electronics, mga bote na gas, o mga nakakapinsalang substansya sa anumang basurahan. Ang mga bagay na ito ay maaaring madulot ng sunog at makakapinsala sa komunidad. Maaaring mong dalhin ang mga ito sa mga itanalang pasilidad ng basura. Kung kailangan mo ng dagdagan ng basurahan o ibang sukat na basurahan, maaari kang makipag-unayan sa konsenso sa Logan. Sa araw ng koleksyon, ilagay ang tamang basurahan sa tabing kalsada noong gabi bago ang araw ng koleksyon. Malayo sa mga nakaparandang kotse, puno, at mga linya ng kuryente para sa madaling koleksyon. Ang mga basurahan ay kinokolekta ayon sa schedule. General waste, lingguhan, recycling kada 2 linggo, at green waste sa kapagliktarang 2 linggo ng recycling. Upang malaman ang inyong araw ng koleksyon, maaari mong i-download ang City of Logan app o makipag-ugnayan sa konsenso. Para sa mas malalaking gamit sa bahay na hindi kasya sa inyong basurahan, nag-aalok ang Logan ng taunang serbisyo ng curbside collection. Magkakatanggap ka ng flyer na magbibigay ng impormasyon kung kailangan gagawin ang koleksyon sa inyong lugar. Sundin ang maingat ang mga tagbilin at huwag maglagay ng mga gamit ng mas maaga pa sa 1 linggo bago ang koleksyon. Kung mga gamit kang maaaring i-reuse, dalhin ito sa alinmang pasilidad ng basurahan ng konsenso kung saan ito ibebenta sa recycling market ng Logan. Maaari mong bisitahin ang recycling market ng konsenso sa 41 Recycle Way, Heritage Park, kung saan baka makahanap ka pa ng espesyal na bagay para sa inyong sarili. Kung naghahanap ka ng isa pang paraan
Upang mabawasan ang basura, nag-aalok din ang Logan ng compost rebate na hanggang $50 para sa pagbili ng compost bins o worm farms. Ang pagko-compost ay tumutulong na mapanatili ang mga tira-tirang pagkain sa labas ng inyong general waste bin at gawing mahalagang mapagkukunan para sa inyong hardin. Kung may mga tanong ka o kailangan ng karandangan, impormasyon, bisitahin ang website ng Logan City Council at hanapin ang Waste and Recycling. Makakakita ka ng mga mapagkukunan at sagot sa lahat ng inyong katanungan tungkol sa pamamahala ng basura.